sa'yo. Kung talagang ang magiging makakasama mo, puro talaga plastic, mga masasama, puro mga mali ang ginagawa, umiwas ka na muna. Bayaan mo na sabihin ka suplado, okay lang yun. Pero kung nakikita mo ang mga tao, pwede mong mahikayat. Ako kasi ganun ang nangyari sa buhay ko eh. Nung araw, nangangaral ako, 19 anyos lang ako eh. Yung mga napangaralan ko, marami mga kabataan, mga dalaga, mga binata. Ngayon may mga asawa na, may mga apo na, naakay sila sa salita ng Diyos. Napabuti sila. Karamihan nga, maganda na ang kabuhayan ngayon eh, yung mga nakasama ko. Naturuan ko pa silang magnego-negosyo eh, para kumita ng sa maayos na pagkita. Yun, nagagawa yun ng tao pagka nakikisama ka na may kasama kang Diyos sa buhay. Iga-guide ka ng Diyos sa iyong pakikisama. Hindi ka makakasama doon sa mga taong masasama. At ang magiging resulta nun, kapalaran yon para sa iyo. Sa Awit, Kapitulo 1, ganito ang ating mababasang salita ng Diyos sa versikulo 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Pagka ikaw meron kang takot sa Diyos, kapalaran yun yung ang kautusan ng Diyos ang guide mo sa buhay. Hindi ka sumasama dun sa mga lasenggo, mga drug addict, hindi ka sumasama dun sa mga ganong barkada. Parang you'll never walk alone. Pagka ang layon mo makasunod sa Diyos, you will never walk alone. Kaya ko sinasabi, naranasan ko yan mula sa pagkabata. Alam ko, mayroong kapangyarihang sumama sa akin mula sa pagkabata. Nailigtas ako sa napakaraming panganib na sinuong ko sa pagiging mangangaral ng salita ng Diyos. Marami akong pinagdaan ng pag-uusig. I can say that I did not walk alone. Merong kapangyarihang sumama sa akin para wag akong mapahamak na kagaya nung inaasahan ng aking mga kaaway. Kasi kung kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Ang sumpa na ginagawa ng tao, mula pa nung unang mga kasaysayan ng mga tao, ay nangyayari lang kung mayroong sapat na dahilang masasabi nating justifiable reason. Doon sa Kawikaan, sa Kapitulo 26, versikulo 2, Kung paano ang maya sa kaniyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kaniyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Kahit nasumpain mo ng sumpain, ako nga, sinumpa na ako ng sinumpa. Awa ng Diyos, hindi naman tumalab dahil wala namang kadahilanan para sumpain ako Nagsasalita lang naman ako ng salita ng Diyos Pinapabulaanan ko lang naman ang sinasabi kasi mali, hindi tama sa Biblia. Ang batayan ko naman Biblia. May mga Diyos na nilikha ng tao sa kanilang kaisipan Hindi naman totoong Diyos.
sinasabi nila sa ibang tao na yun ang tunay na Diyos. Kasi ayon sa Biblia, 4:8 ng Galacia, Gayunman ang panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. merong mga hindi talaga Diyos eh. Pero kinikilala ng mga tao, sinasamba, inoofera ng serbisyo. Merong mga tao, iba kasi ang Diyos nila, kaya hindi sila nakakakilala nung aral. Pag mayroong mga nagkamali, sinusumpa na nila at gusto na nila parang mapahamak na, iyon ugali ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kasi kung kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Basahin natin ang 1 Pedro 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Basahin natin sa English, kapatid na ganyan. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Yung sumpa is just the opposite of blessing. At yung pagsumpa sa panahon ni Kristo, bawal yun eh. Imbis na tayo manumpa, dapat mag-bless ka. Imbis na sabihin mo, sinusumpa kita, sabihin mo na, pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Yun ang expression ng isang Kristiyano. At pagka ikaw ay galit sa isang tao, ginawang ka ng masama, huwag mong susumpain siya. Ipagpasa Diyos mo, gaya nung ginawa ni Arkanghel Miguel, nang nakikipagdiskusyon siya sa Diablo. Basahin natin ang 1:9 ng Judas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Si Arkanghel Miguel, Arkanghel yun, ano? Mataas na posisyon ng anghel yun. Ang kadiskusyon niya, yung demonyo yung Diablo. Ang sabi, hindi gumamit si Arkanghel Miguel ng hatol na may pag-alipusta doon sa Diablo. Yung pag-alipusta, sa Biblia, almost synonymous yun sa pagsumpa. Kundi ang sabi ni Arkanghel Miguel, sawayin ka nawa ng Panginoon. Masamang-masama na itong Diablo hindi nagsalita si Arkanghel Miguel ng sumpa kundi bahala na ang Diyos sa'yo. Sawayin ka nawa ng Panginoon. Yun ang ating pwedeng masabi. Pag halimbawa, sinusumpa tayo, sawayin ka nawa ng Panginoon. At huwag tayong mag-alala kasi kahit nasumpain ka ng sumpain ng mundo, magbasa ka lang sa internet ako pinakamasamang tao sa mundo Kasi ikinalat ang maraming mga kasiraan laban sa akin. Hanggang Russia, mababasa mo sa internet, hanggang kahit saan lugar, ang mga tao ay sa akin, may sinasabing laban. Meron minumura ako online. Sabi ko, talagang ganon kasi si Kristo, lahat ng ginawa, kabutihan sinasabihan pang may demonyo Pero dapat nating iganti. Bahala na ang Diyos sa inyo. Lalo na kung wala ka namang ginawang kasamaan sa kapwa, kahit anong sumpa hindi tatalab, salita ng Diyos yun Ang delikado lang, kung hindi ka sa Diyos, kung hindi ka taon sa Diyos, pwedeng tumalab sa'yo, pati kulam. Pwede kang makulam. Kaya ka sa Biblia, may mangkukulam Totoo yun, may mangkukulam sa Biblia. Merong mga taong may kapangyarihan ng demonyo na nanmimirwisyo ng kapwa, kinukulam, binabarang, may kung ano-anong tawag sila dyan. Pero sa taong sa Diyos, hindi tumatalab yun. Basahin natin ang unang Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kaniyang sarili
at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka pwedeng galawin ng Diablo o ni Satanas kung anak ka ng Diyos. Siyempre, ang anak ng Diyos, may protection yan. Anak lang ng presidente, may protection eh. Anak pa ng Diyos ang wala. Kaya yung protection na yun ay pwede kang lagyan ng parang bulletproof. Sa sumpa. Ang totoo, nandun ako sa Libertad sa Pasay eh. Meron dong isang, alam ng mga tao, mangkukulam yun. Pagkakita sa akin, tinignan ako, diretsaan sa mata, nakatingin siya. Sabi niya, alam mo, Brother Eli, may kumukulam sa'yo. Magalong baka ako. Sabihin mo, masasayang yung pagod niya. Kasi, nung nasa Pampanga ako na nagsasalita ako sa mga public places, nakamit ako ng matanda na gano'n. Umayo sa harap ko, tapos kung ano-ano mga pinagsasabing Latin, sabi ko sa matanda nung nakaka-10 minutos na. Sabi ko, Apo, masaya